Ako rin naman ay confident na talagang makakabalik ang ABS-CBN. Ibig kong sabihin, siguradong makakakuha uli ito ng franchise to operate. Mas nakaka-excite yung kung ano ang magiging reaction ng mga katulad ni Marcoleta at ng iba pa na matatapang nang nasa pwesto si Digong dahil sila ang totoong himod puwit kay Digong. Sila po yung mga nagpasara sa ABS-CBN. Yun po yung pinaka-exciting kung ano yung kanilang magiging reaction. Dahil ulitin ko yung pagbabalik po ng ABS-CBN, expected na yan. Ito madalas kong sabihin na ang ABS-CBN po sa tingin ko ay tatak ng pagiging Pilipino nating lahat. Diba? Ang ABS-CBN ay isang signature ng ating bansa. Ito ang pinakamalaking network, alam niyo naman. Pero siyempre, suportado pa rin natin ng ibang mainstream media katulad niyan ng GMA Network. Pero iba ang ABS-CBN. Kilala ang ABS-CBN sa buong mundo. Kilala sa dekalidad ng mga programa. Kaya talaga nakakapanghinayang. At siguro ay isa rin kayo sa sobrang nalungkot nang mawala at nagpaalam na sa ere ang ABS-CBN. Noong mga panahon yun, nasa Manila pa po tayo, ngayon nasa probinsya na. Pero siyempre, patuloy tayong nanonood ng ABS-CBN sa iba't ibang platform. Yung kanilang mga programa ay suportado pa rin natin. So, eto talaga ang nakakatuwa dito. Diba? Eto po, malapit nang makabalik ang ABS-CBN. Confident din tayo dyan. Hindi mahihirapan. Ang mga pasimuno naman ngayon dito sa bill na ito na naglalayon na maibalik ang franchise ng ABS-CBN. Siguradong susuportahan yan ng mga kongresista. Diba? Exciting talaga. Nakakalungkot isipin na sobrang laki na ng nawala sa network, sa ABS-CBN, at alam naman natin kung paanong magkawang gawa ang ABS-CBN. Hindi lang po ito basta-bastang negosyo para sa mga may-ari nito. Iba po ang tulong na nagagawa ng ABS-CBN para sa ating bansa. The ranking or a ranking high official of the House of Representatives filed a bill seeking to give ABS-CBN a fresh franchise. Nearly 5 years since the chamber under the government of Rodrigo Duterte denied its bid to have its license renewed. Ayun. I-revive. Ito na po. Sana ito talaga ang priority ngayong taon. Bid to grant ABS-CBN new franchise. Ito, tingnan natin. 4 bills of similar nature that were filed at the start of the Marcos administration in 2022 have languished in Congress. ABS-CBN also said in 2024 it was not interested in buying back the broadcast infrastructure it had already sold to competitors. Pero siyempre, ito naman ay pahayag ng ABS-CBN. Isang taon na halos ang nakalilipas na hindi na nga sila interesado. Pero sa tingin ko, sa suporta ng gobyernong ito, dahil malaking tulong talaga ang ABS-CBN. Malaking tulong na maibalik yung katotohanan. Yung tapang ng ABS-CBN sa reporting at sa paglalahad ng katotohanan, wala talagang binatbat yung mga nagsusulputan ngayon ng mga peking network katulad ng SMNI. Ayan. So, titignan natin ang magiging progress na itong bill na ito. Ito pa, isang balita. The SEC and the PIR during House deliberations on the ABS-CBN franchise in previous Congress certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions and did not have pending tax liabilities. Napakaliwanag naman yun. Napakaliwanag. At yung mga sumuporta noon sa pagsasara ng ABS-CBN, mga kababayan natin sumuporta sa pagsasara ng ABS-CBN para lang maipakita nila
na sila ay totoong DDS, alam niyo naman, di ba? Yan po ang mga totoong nawalan sa pagsasara ng ABS-CBN. Sila yung mga taong nasa bahay lang, kailangan ng magandang programa on television, at sila rin yung madalas ay umaasa sa mga ayuda at tulong ng ABS-CBN Foundation. Ganyan ang buhay dito sa atin. Ano ho? Kung sino at ano yung mga taong, sino yung mga nakakatulong sa mga kababayan natin, totoong nakakatulong, yun po ang minamasama. At yung mga totoong nanggagago ng ating bansa, hinahangaan na itong mga baliktad na ang kaisipan na karamihan siyempre ay taga-suporta nga na itong mga Duterte. Good luck sa inyo.